everything starts with you. When you can shift into the abundance mindset in which na madali ang pera. Basta aligned ako sa goals ko, ginagawa ko yung purpose ko, maganda ang status ng katawan ko, maganda rin ang status ng pag-iisip ko. Madaming tao na pera lang ang meron sila. Pero pag tiningnan mo yung buhay nila spiritually, tiningnan mo yung health nila, wala din. What's up mga Skynam? Ito nga pala ang paborito nyong Tiyo, si Tio Bry. Meron tayo ngayong first time na episode na gagawin ko mag-isa. Ngayon, sinabi ko sa inyo last year na magbibigay na rin ako ng mga content na makakadagdag ng mga value sa mga nanonood nating mga kalalakihan ngayon. Diba? So, sinimulan ko na yon. Gumawa na ako ng isang podcast na How to be a high value man na pinag-usapan namin ni Nomer Mindmaster, which is our last episode last year. Pero ang ano naman dun sa episode na yun, hindi ko masyadong dinetalyado. So on this episode, ang gagawin natin, idedetalyado ko yung mga steps na dapat nating gawin kung paano ka magiging high value man ngayong 2025. Pero bago tayo magsimula, syempre gusto ko muna mag-subscribe muna kayo dito sa YouTube channel natin. Follow nyo rin ako sa Spotify at mag-comment na rin kayo doon. And maraming salamat nga pala sa Tritone Entertainment at Tritone Studios para sa maganda nating setup at bagong bahay ni Tio Bry. So let's move on. Okay, ano ba yung unang step? Ang unang step is syempre, prioritize your health. Syempre yun yung unang-una. Number one act of self-love is taking care of your body, taking care of your health. Tatlong aspeto yan. First is physical, pangalawa is mental, and pangatlo is spiritual. Let's start with the physical. Okay, siyempre ang physical, andyan na yung nagwo-workout ka. So kailangan ngayon New Year, ina-advise ko kayong mga tito, mag-workout kayo. Mag-sign up na kayo sa gym. Mag-workout kayo na at least 3 times a week. Diba? Meron nga daw study na sinasabi na merong dalawang tao, for example, itong isang tao mabisyo. Itong isang tao na to, hindi siya nagbibisyo. Okay. Pero itong mabisyo, nagwo-workout. At itong hindi mabisyo, hindi siya nagwo-workout. Pero magiging mas healthy pa at mas tatagal ang buhay nitong mabisyo pero nagwo-workout. So anong lesson dito? Malaking factor ang exercise sa katawan natin, mga Skynam. So napaka-importante nito sa ating testosterone production, at sa confidence natin, at sa posture. So, aside pa doon, pagka healthy yung yung nagwo-workout ka, pati mind mo, nawo-workout mo din. At the same time, kumaklaro yung utak mo, natural dopamine siya. Kasi ngayon, ang dami na nating unnatural dopamine, masyado na tayong ma-high sa social media at kung ano-ano mga bagay. So, importanteng nakaka-release ng stress ang pag-workout. Kasi nga, madaming binebenta sa atin ngayon ng mga anti-stressors like alak, sigarilyo, kung ano-ano pa mga bagay na makakadistract sa atin. Pero hindi naman ito nakakatanggal ng stress natin. Ang nakakatanggal talaga na number one na stress natin is working out. So I can't stress that further. Mag-workout ka. Kung hindi ka nag-workout ngayon, mag-workout ka. Okay. Pangalawa naman, dun tayo sa mental. Sa mental, importante yung kaisipan mo. Free of anxiety, free of doubt, free of fear, alam mo kung saan ka pupunta. So, paano natin maayos yung mental? Unang-una, isa sa mga practice na ginagawa ng tiyo nyo, hindi lang buka, pero nagbe-meditate tayo araw-araw pagkagising. Napaka-importante nito. When I say meditation, Tio Bry, paano ba yung mag-meditate? Ang iniisip ng mga tao is parang upo kang ganyan, mag-o-om-om ka, mag-ano. Yes, pwedeng ganon. Pwedeng yun ang gawin mo. Pero, ang meditation can be as simply as just sitting still and doing nothing. Ganon siya. So, bakit nga pa importante ang meditation? Sabi nga ng ng nagbe-mentor din sa akin, si Coach Rasuson, shoutout sa'yo, pag kaya mo nga daw umupo nang walang ginagawa ng isang oras sa isang lugar, kahit ano pang mangyari sa araw mo, kaya mong gawin. Kasi kaya mong maging still, kaya mong maging kalmado. Okay, ang importance ng meditation is sineset mo na yung intention mo ng mga mangyayari as if nangyari na ito sa araw na yon. At mentally,
Kini-clear mo yung utak mo, kini-clear mo yung focus mo. Para kahit anumang mangyari sa araw mo, like for example, ang daing palkups dyan, di ba, na mga nangyayari sa trabaho mo, yung boss mo, inaano ka, yun yung nagpapakalma sa'yo. Yun yung nagpapakalma sa akin. And actually, when I tried doing this, kaya hindi ko binibitawan, malaking factor to sa development to. Ito yung tingin ko na bakit naging maayos yung mga goals ko, maaga kong na-achieve at continuously na-achieve ko is because of this meditation. Okay, so mental health, okay? Pangatlo, spiritual health. Okay, spiritual health for me is not just going to church. If you're going to church, then by all means, gawin mo yan, maganda yan. Ang spiritual health for me is knowing na merong Diyos at merong gumawa sa atin. And how do you develop your spiritual health? That is, first is, of course, if you're going to church, then by all means, go to church. At the same time, spiritual health din, ako naman kasi, I go to church, pero I'm more of a guy who practices spirituality. When I say spirituality, it's understanding that everything starts with you. So what do I mean by that? Kapag maayos ka, ikaw muna, inayos mo yung sarili mo, hinil mo yung trauma mo, hinil mo yung mga bagay na nagsastop sa'yo para maging ma-achieve mo yung mga dapat mong ma-achieve. Like, for example, your relationship with money. Andun ka, nabubuhay ka sa lack na ang pera ay mahirap, ang pera hindi mo makukuha hindi tumutubo sa puno. Ganyan. So, nandun ka sa scarcity mindset when you can shift into the abundance mindset in which na madali ang pera. Basta aligned ako sa goals ko, ginagawa ko yung purpose ko, maganda ang status ng katawan ko, maganda rin ang status ng pag-iisip ko. Kasi kung hindi naman maayos ang pangangatawan mo, hindi naman maayos yung relationships mo, wala rin namang kwenta ang pera. So, you have nothing. Madaming tao na pera lang ang meron sila. Pero pag tiningnan mo yung buhay nila spiritually, tiningnan mo yung health nila, wala din. So, napaka-importante ng spiritual na na alam mong may nag-create sa atin, alam mo na meron kang awareness na i-heal mo yung sarili mo, yung mga traumas mo, at kung ano man yung pumipigil sa'yo, yung mga doubts mo sa sarili mo na pumipigil sa'yo, na ma-achieve mo yung pinaka-pinnacle nung pinaka-higher self mo. Number 2, napaka-importante nito. Master your finances. When I say master your finances, ang dami kasi nagsasabi dyan. Ngayon, I couldn't stress this further. Madaming sa mga babae ngayon, for perfect example, mga babae ngayon sinasabi nila, ayaw nila ng broke guy. Gusto ko yung lalaki na 100,000 a month ang kinikita or this specific amount. Madami ako nakikita sa inyo nagko-comment na ano ba naman yan? Mukha naman pera si nakaka-turn off. Kailangan tanggapin nyo na, mga kalalakihan ngayon, na talagang walang babae ang gusto sa broke na lalaki. I couldn't stress this further dahil kasi, ang lalaki, ang right ng lalaki is to, tatlo lang ang tinitingnan ka, protect, provide, and at the same time, love din, di ba? So, pag hindi mo kayang iprotektahan yung pamilya mo, kulang. Pag hindi mo kayang mag-provide ng pagkain, yun kasi ang role ng lalaki. Kung babalik tayo sa panahon ng mga caveman, ang mga lalaki, sila yung mga hunters. At yung mga nangangaso nila, inuuwi nila sa bahay, pinapakain nila dun sa anak nila at dun sa babaeng partner nila. So, yun ang pinaka-role natin. Ang problema lang kasi ngayon, imbalance na ang mundo. Sobrang daming mahihinang lalaki, sobrang daming broke na lalaki. Ngayon, si babae, instead na mamatay sila ng anak niya, napilitan silang maging CEO. Napilitan silang mag-advance sa career nila, ginalingan nila. Ngayon, dumami yung babaeng powerful. Again, there's nothing wrong about it. Pero yun nga yung nangyayari ngayon. Na hindi dapat. Dapat, lalaki ang malalakas. Lalaki ang nagpo-provide. So, you master your finances. And how do you master your finances? Siyempre, unang-una, palakihin mo yung kita mo. Paano mo palalakihin yung kita mo? Yes, sa trabaho, kung if you're working, then strive to be promoted. Pero alam naman natin, minsan kulang ang trabaho dahil sa inflation. Ang gawin mo, humanap ka ng mga side hustle.
na pwede mong gawin na magdadagdag ng finances mo. So when I say side hustle, ito yung mga hustle na gagawin mo between 7 p.m. until 11 p.m. ng gabi. So bawasan mo muna yung Netflix, bawasan mo muna yung chismisan, especially sa mga single dyan, lalo na kung broke ka pa. Now is not the time to date and chase girls. Now is the time to build yourself as a man. Ang nagde-define sa tao is yung ginagawa mo between 7 p.m. hanggang 11 p.m. Yun na nagdi-dictate ng success ng tao. So ngayon, na-master mo na yung finances mo. Ano nga ba yung kasunod? Cultivate emotional intelligence. When I say emotional intelligence, huwag ka masyadong emosyonal. Hayaan mo na sa mga babae yun. Ano ba yung mga lalaking emosyonal? Yan yung mga simpleng lalaki na nagdadrive, traffic, inaaksaya yung energy sa galit sa traffic. Kinat lang ng kaunti, akala mo naman magagalit ka agad, mumurahin ka agad, aawayin ka agad, nagkokos ng road rage. Yun ang mga emosyonal na lalaki. And ang mga lalaki, hindi dapat emosyonal. Nandun tayo dapat sa logical, karaniwan. So dapat, i-improve nyo yung emotional intelligence nyo. Huwag kayong kaagad nagre-react sa mga bagay-bagay. So learn not to react, but to respond to the situation. Okay, magkaiba kasi ang react at respond. For perfect example, sa react and respond, nawalan ka ng trabaho. Okay, mag-react ka. Ang pag-react dyan, magdadrama ka, magse-self-pity ka. Yan ang reacting. Ano yung respond? Ito yung respond. Okay, maganda rin naman na malungkot ka, nawalan ka ng trabaho. I-acknowledge mo yan, pero this is how you respond to it. I-acknowledge mo na baka nga naman may bagong trabaho para sa akin. Baka nga naman meron akong dapat gawin, hindi dito yung path ko. At ano yung mga gagawin mo pag nalaman mo na kung ano yung next na ano mo, mag-apply ka ulit ng bagong trabaho. Huwag kang mabuhay sa scarcity, mabuhay ka sa abundance. At higit sa lahat, learn how to communicate. Paano ka ba dapat makipag-communicate? Paano ka makipag-usap na, for example, having hard conversations with your girlfriend or your partner? Madaming lalaki iniiwasan to. Pero minsan doon ka nag-grow as a person and doon nag-grow yung relationship nyo. So learn how to communicate. Lalo na sa mga lalaking single, matuto kayong makipag-usap sa magandang babae na parang normal lang siya, hindi siya price, na tamang ano lang siya, ka-level nyo lang siya, huwag nyo siyang ilalagay sa pedestal. So how do you develop your communication skills? Isa lang ang masasabi ko, read a lot of books. Kung hindi ka nag-read ng books, makinig ka ng mga podcast. Madami dyan, may YouTube dyan. Manood ka ng mga self-development, and that's how you increase your emotional intelligence. So ngayon, na-increase mo na emotional intelligence mo, ano yung kasunod? Yung mga tao sa paligid mo. Build your social circle. Kasi sabi nga nila, di ba, ikaw ang panglima sa mga 4 na kasama mo. So kung ibig ko sabihin doon, kung yung 4 na kasama mo, walang pangarap, stagnant sa buhay, puro reklamo, puro tambay. Or, for example, umiinom lang ng Cobra para may pangtambay. Di ba? Umiinom ng energy drink para lang tumambay. So, malamang, ikaw, tambay ka din. Yun din ang mangyayari sa'yo. So, ano dapat? Linisin mo na yung social circle mo. Sumama ka na dun sa mga taong makakapagpaangat sa'yo, yung mga taong mahal ka, yung mga taong ide-develop ka para maabot mo yung next level mo. And, sino ba itong mga taong to? Saan ko makikilala? Siyempre, malalaman mo yan, mas maganda makipag-network ka dun sa mga ibang tao, sa mga taong, makinig ka dun sa mga taong na-achieve na yung gusto mong buhay. Ang problema kasi madaming lalaki ngayon, nakikinig sila sa advice ng mga tao na hindi naman nabubuhay na katulad nung gusto nila. Like for example, meron kang kaibigan na empleyado, gusto mo maging negosyante. Nakinig ka ngayon dun sa empleyado na nag-advise sa'yo, baka hindi mag-work yan, baka hindi mag-ano yan, kasi ganyan, nakinig ka dun. Hindi naman sa businessman. So makikinig ka rin sa mga tamang tao at bumarkada ka dun sa mga taong makakatulong sa'yo na umangat ka. Ako nga, minsan, personally, mas gusto kong nagiging barkada ko, ako yung kulelat Kasi pag ako yung kulelat sa mga barkada ko, ibig sabihin, ako yung nandun ako sa tamang room. Nandun ako sa okay, 4 yung kasama ko, hindi ko lelat. If I learn from them, most likely, ako na yung magiging ikalimang kaibigan nila na magiging successful sa buhay. So, ganun lang yun. Tanggalin nyo na yung mga negative na mga tao sa inyo. Let them go ngayon 2025. Para umangat naman kayo 2026 or sa Pasko, magbago na yung buhay nyo, di ba? O, parang networking.
Okay, ano nga ba yung kasunod? Ang kasunod natin is siyempre, ayusin mo naman yung itsura mo. Develop your style and grooming. Oh, malinaw na malinaw yan. Style and grooming. Paano mo ma-develop yun? Sabihin mo na naman, Tio Bray, ang gastos-gastos niyan. Develop your style and grooming. Ganun talaga. Kasi another part of self-love, okay, is ayusin mo yung sarili mo. Kailangan, kailangan well-groomed ka. Kailangan maayos ka magdamit. Sa pagdadamit, madami naman magsasabi dyan, si Mark Zuckerberg nga, naka-t-shirt lang eh. Si Mark Zuckerberg yun. Si Mark Zuckerberg ka ba? So, hanggat hindi ka si Mark Zuckerberg, wala kang karapatang mag-t-shirt. So, you have to fake it until you make it. Or not fake it, but be it so that you can make it. So, magbihis ka ng maayos. Sa trabaho, gusto mo maging manager, magbihis manager ka na. As if manager ka na. Ano yung feeling doon? Kasi yung damit, yun na nagpapa-confident sa atin. Ako, kikita nyo naman ng tiyo nyo, 45 years old na yan. Pero nakikita mo naman, hindi naman ako mukhang 45 dahil sa mga formahan natin. Di ba? Puro tayong Gen Z. Mga tropa natin, puro Gen Z din. So, di ba? Yun, sabi ko nga, maayos ang social circle ko. Mga Gen Z din, mga achiever. So, ako din, nahahawa sa kabataan nila at kung ano yung mga trends ngayon. So ngayon, ayusin mo yung style mo, ayusin mo yung damit mo. Madaming damit dyan, hindi ako pwedeng magsabi ng brand dahil kasi hindi naman sila nagbayad. Pero baka naman, pero madaming online na ma-order na damit, yung tamang fit sa inyo. When I say tamang fit, at least sakto man lang yung mga shirts nyo, sakto sa balikat. Tingnan nyo yung build ng katawan nyo, tingnan nyo kung ano yung babagay sa inyo. Okay? And then pumangalawa tayo sa grooming. Ano naman yung grooming? Ano yung kailangan mga importante kung ayusin, Tio Bray? Kung may balbas ka, ayusin mo yung balbas mo, mag-ahit ka. Pinaka-importante sa grooming, for me, ayusin mo yung balat mo. Importante sa balat na, yan, uminom ka ng mga gumamit ka ng mga skincare products, yung moisturizer, napaka-importante niyan sa mukha. Lalo na sa mga bata ngayon, mag-moisturizer kayo kasi it will pay off in dividends pagtanda nyo. Kasi maganda yung balat nyo, hindi kayo mag-age ng maaga. Andyan yung mga retinol na products, yan yung mga pampabata, di ba? Tapos, andyan din yung, siyempre, magpa-facial kayo regularly. Kung kaya ng budget, kung hindi man, siguraduhin yung pag-uwi nyo, maghilamos naman kayo lagi. Yan. At, importante rin, sa grooming, siyempre, kailangan mabango kayo. Napaka-importante yan. Ang daming babae nagsasabi gusto nila yung lalaking mabango. Madami rin naman pabango ngayon na mabibili na ngayon sa online. Lalo na yung mga local fragrances natin ngayon. Ang dami ng mura, hindi katulad ng panahon namin na talagang kailangan pa kaming gumastos ng polo sport na tagli 5,000, tagta 3,000. Ngayon, sa halagang mga presyo, mga 500 or 1,000, may mga mabibili ka ng disenteng pabango, na maayos, di ba? Na panggigigilang ka ng mga chicks. So ngayon, maayos na yung mga style mo. Maayos na yung pananamit mo. Alam mo na yung profile. Nag-groom ka na maayos. Inalagaan mo na yung balat mo. Ano nga ba yung next? Eto na. Embrace continuous learning. When I say continuous learning, huwag mong isipin na napakagaling mo na sa ginagawa mo. Kasi by the time na iniisip mo na napakagaling mo na sa isang bagay, doon na tumitigil yung learning mo. Doon ka na namamat. Doon ka na humihinto. So huwag kang tumigil mag-aral. I-develop mo. Sabi nga nila, the best investment is the investing in yourself. Umattend ka ng mga seminar, learn a new skill, read books, manood ka sa YouTube, mag-aral ka ng mga skills na more na magpapayaman sa'yo or magdadagdag sa income mo. Diba? Kasi ang dami naghahanap dyan ng opportunities. Ang problema, madaming opportunities. Ang problema, may skill ka ba? Kasi ang daming taong hindi naman skilled. Puro gusto nila opportunities pero hindi naman sila skilled sa buhay. So wala sila talagang makikitang opportunity. Pero kung ikaw well-skilled, like for me, for example, let's put it in content creation. Nag-aral ako mag-edit, nag-aral ako mag-shoot. Medyo inalam ko yung paano mag-script, paano umisip ng mga ideas. So natutunan ko yun, paano i-manage yung social media. So ngayon, being a content creator, napakadami ko ng skills. And I could say na being a content creator now improved a lot in my life, in my skill set, in my career. Huwag kang tumigil na mag-aral.
Learn from a mentor. Maghanap kayo ng mentor, mga taong yung gusto nyo yung buhay nila na magtuturo sa inyo. Mentor sa business, mentor sa buhay. At umattend kayo ng mga life coaching events. Ang dami dyan pag may pumupunta. Instead na concert ang pinupuntahan nyo, puntahan nyo yung mga events ng mga life coaching, business, yung mga pumupunta dito. Madami kayong mapupulot. Kikita kayo ng pera and then doon na kayo manood ng concert pag madami na kayong pera. Okay, so ngayon, umayos mo na, nagle-level up ka na, pogi ka na, maayos yung physique mo, healthy ka. Diba? Ano nga yung kasunod? Okay, ito naman ang kasunod natin. Higit sa lahat, ang pinaka-importante sa lalaki, maging purpose-driven. Okay, ano ba yung purpose mo? Alamin mo yung purpose mo. Like for example, sa akin, alam ko na ever since bata ako, purpose ko talaga maging entertainer. From music, and now content creation. So alamin mo yung purpose mo sa buhay. Ano ba yung purpose mo sa buhay? Be purpose-driven. Di ba? Huwag kang puro habol sa mga chicks. Huwag kang puro habol sa ano. Ang habulin mo yung mga goals mo. Sabi nga nila, the ideal relationship is when a woman chases the man and the man chases his goals. So habulin mo, maging purpose-driven ka. Anong purpose mo? Ang purpose ng lalaki is to provide, yumaman, bigay lahat ng kailangan ng mga mahal niya sa buhay. So yun ang pinaka-purpose ng lalaki. Alamin mo kung paano ka makakarating sa purpose na yun. Is it business? Is it your job? Basta ang importante, lume-level up ka every year dun sa ginagawa mo. Katulad ngayon, maraming salamat ulit, di ba? I couldn't stress this further. Napakaganda ng studio natin dahil sa Tritone Entertainment, Tritone Studios. Diba? Lume-level up yung set natin. Pag titingnan nyo yung mga luma kong video back in 2021, sa titingnan mo sa video ngayon, pag pinapanood ko minsan, naiiyak ako na natatawa eh. Kasi parang kaya pala walang nanonood sa akin dati. Na-realize ko. So, importanteng lume-level up yung skills mo at yung mga kaalaman mo sa buhay at alam mo yung purpose mo. Ngayon, alam mo na yung lahat. Alam mo na, inayos mo yung health mo, inayos mo yung finances mo, inayos mo yung grooming mo, inayos mo yung emotional intelligence mo, tuloy-tuloy kang nag-aaral. Diba? At the same time, alam mo na yung purpose mo. Ito ang magagaranti ko sa inyo. It's only a matter of time nakikita ka na ng malaking pera. And it's only a matter of time na ma-achieve mo na kung ano, what it takes to be great, what it takes to be a high-value man. So, lahat ito, ang pera, magiging resulta yan. Hindi siya ginogol. Ang goal mo is maging masaya ka dun sa journey na papunta ka sa high value man at papunta ka dun sa goal mo sa buhay. And then, pag magaling ka sa ginagawa mo, purpose-driven ka, maniwala ka, hindi imposible, lalaki ang kita mo. So, yun lang. Ako, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. At maraming salamat din sa mga nanood. Sana natuto kayo dito sa episode na to. At kung gusto nyo naman ng mga ganitong content, aside sa mga kalokohan kong ginagawang content, mag-subscribe kayo dito sa channel ko, sa YouTube. At syempre, follow me on Spotify. At mag-rate na rin kayo pagka-follow nyo sa akin para mapakinggan nyo sa sasakyan to. Again, ito nga pala ang paborito nyong tiyo, si Tio Bry. At lagi nyong tatandaan ng kasabihan, walang pangit-pangit sa titong galit.